Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Pilipinas! Good Wednesday morning mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong weather girl April Enerio, ang inyong makakasama live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center ngayong Miyerkules ng umaga, November 6, 2013. Binabati ko na rin sina weather lover Amor La Rosa, weatherman Harry Bayona at ang buong Panahon TV at Ube Media team ng isang good morning, good vibes at sana'y nakakain na kayo ng breakfast para sa inyong paghahanda sa idadaos na paglulunsad ng Project Dina ngayong araw. Sa mga may birthday ngayong araw, maligayang kaarawan sa inyo. Alam nyo ba na you share the same birthday sa isang henyo na si James Gregory? Ipinanganak ng taong 1638, so 375 years old na siya ngayong araw. Siya ay isang Scottish mathematician, astronomer at inventor ng reflecting telescope. Naging isang mahalagang kontributor din siya sa larangan ng calculus at inalathala ang kanyang optica promota kung saan inilarawan niya ang first practical reflecting telescope. Ayan ang ating pagbabalik tanaw sa mga persona sa kasaysayan. Punta na tayo sa unang hanin ng mga balita mga kababayan. Abot tuhod ang pagbabaha ang naiulat sa ilang mga barangay sa Dumaran, Rojas at San Vicente sa May Palawan kahapon dahil po yan sa tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan. Ayon sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 146 na pamilya o 700 katao ang naapektuhan na naturang flooding incidents sa Region 4B. Samantala, alas 10 ng gabi ng Lunes, nakaranas ng malalakas na pagbugso ng hangin ang mga munisipyo ng Oton, Pavia at Borotacan Nuevo sa probinsya ng Iloilo. Dulot po yan ng squall o tornado. 70 pamilya o mahigit 300 katao ang naapektuhan, 9 na bahay ang lubos na napinsala at 61 naman ang partially damaged na naturang buhawi. Sa bandang Cebu naman, alas 8 ng gabi noong Lunes, isang whirlwind o ipo-ipo ang nagdulot naman ng malalakas na hangin sa Lapu-Lapu at Mandaue sa probinsya ng Cebu. 5 kabahayan sa barangay Mactan ang lubusang napinsala at isang bahay naman sa barangay Matuyong ang partially damaged sa Mandaue City. So ayan mga pagbabaha, buhawi at ipo-ipo ang mga nakalap na kaganapan ng NDRRMC sa buong Kapuluan ayon sa kanilang latest incident report. At ngayon dumako naman tayo sa impormasyon dapat nating malaman kaugnay sa mararanasang panahon ngayong Miyerkules. Para sa updates kasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Joey Figuracion. Good morning Joey! Yes, magandang umaga din sa iyo, April, at sa ating mga kababayan nanonood po sa umagang ito. Magandang umaga po. Unahin natin itong update sa sama ng panahon na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. No? Nasaan ito ngayon at posible ba itong maging bagyo sa mga susunod na oras? Yes, April, yung ating low pressure area na binabantayan nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay lumabas na po yan ng PAR kanina kahapon ng alas 10 ng gabi at ngayon ay papunta po yan sa bahagi niya ng South China Sea. At hindi base sa ating pag-aanalisa sa mga datos na na-receive natin from other countries ay hindi naman po na nasa LPA category pa rin po ito at inaasahan natin na hindi naman po ito magkakaroon pa ng development. Although hindi natin inaalis dahil nasa South China Sea yan, ibig sabihin karagatan at nagbibigay po yan ng puwersa sa kanya upang maging ganap na bagyo. Well, at least that's good news, no? Dahil nakalabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility ito nga sama ng panahon na nasa kanlurang bahagi ng bansa. So Joey, ano kayang aasahan nating lagay ng panahon sa Pilipinas ngayong Miyerkules at kahit na nakalabas na itong sama ng panahon?
Actually, April, magandang balita sa ating mga kababayan. Maganda po ang panahon natin sa buong bansa. Although asahan lamang itong mga isolated na mahinang pag-ulan dito po sa Northern Luzon. Yan po yung mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley. Kasama po dyan itong Central Luzon o Gitnang Luzon. Samantala yung Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, maganda rin ang panahon. Pero itong pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog ay asahan po yan, lalong-lalo na itong silangang bahagi nitong Visayas at Mindanao. Dahil nga umiiral po itong easterlies at samantala yung northeast monsoon ay nakaka-apekto dyan sa northern at central Luzon sa ngayon. Well, that's another good news. Maganda po ang panahon natin ngayong Miyerkules. Ngayon, Joey, dito naman tayo sa talaga na mga pinangangambahan na bagyo, no, na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil ayon sa mga balita mula sa ibang Met Agency ay malakas itong bagyo na may international name na Haiyan. So ano na ang update natin tungkol sa lokasyon nito at kailan ito inaasahang papasok ng PAR? Yes, April, tama ka dyan. Ito nga international name nitong inclement weather system na nasa labas pa ng PAR ay Haiyan. Ang ibig sabihin po niyan ay na petrel o seabird po, isang uri ng seabird yan. At contributed po yung pangalan na yan ng China. At namataan po ang ay niyan dahil nasa typhoon category na ito ngayon sa layong 1,560 km silangan nitong Mindanao. Yan po yung nakikita ninyo, itong cloud bands na yan, yan po yung bagyo na ating binabantayan na maaari pong pumasok ng Philippine Area of Responsibility by Thursday afternoon. At maaari rin po yan maglandfall by Friday afternoon dyan sa may Samar Leyte area. At itatraverse niya po itong bahagi nitong Visayas sa Mindoro area at lalabas po yan hanggang dyan sa may West Philippine Sea by Sunday. At inaasahan po natin na magkakaroon tayo ng mga weather update once na nagkaroon po ito ng development na pagpasok ng Philippine Area of Responsibility by Thursday morning. Okay, Joey, so hinay-hinay tayo ng konti, no? So forecast track ng Pag-asa o ng JTWC, ito yata tama nga sa ating kalupaan tulad ng iyon nabanggit. Is it possible ba na ang track nitong bagyo ay sa bandang gitnang Kabisean kung saan naniyanig ng magnitude 7.2 na lindol noong Oktubre? Saan banda ba exactly ito inaasahan maglalandfall? At maapektuhan ba nito ang panahon dito sa Metro Manila? Yes, tama. April, yung ating forecast track niyan ay sumasang-ayon din doon sa mga pinapakita ng ibang Met Agency. At by Friday morning, maglandfall po niyan dito sa may Samar Leyte area. At itatraverse po o tatahakin itong Visayas papunta po yan ng Mindoro area. Base po yan sa kanyang ginagalaw ngayon. Pero may mga scenario tayo na in climatology o climatological records natin ay mayroon din po mga scenario na maaring bababa siya pag lumakas po itong high pressure dito at maari din pong na umakyat yan bahagya at matatamaan po itong Bicol area kung ito pong high pressure area o magre-recede o magkikilos ng pasilangan ng konti. At sinaasahan natin na itong bagyong ito ay maaari pa pong mas lalakas yan dahil nga po nasa typhoon category na siya. Although ang ating maximum na category ng bagyo ay nasa typhoon category, nagbibigay po tayo ng public storm warning signal number 4 kung ito pong typhoon o bagyo ay umabot na po ng 215 km per hour ang yung maximum sustained winds niya. Okay, Joey, uulitin natin yan, ha? Posible nga bang umabot ito sa pinakamalakas na kategorya ng bagyo, which is typhoon category na nga? Dahil ayon nga sa mga pahayagan, super typhoon daw ito kapag tumama sa ating kalupaan. Pero here in Pag-asa, we don't technically use the term super typhoon. Pakipaliwanag ulit para sa ating mga manonood. Yes, April, tama dyan. Yung Pag-asa nga po ay nasa tatlong kategorya lang tayo ng bagyo. Yan po yung tropical depression, second ay tropical storm, at pangatlo po ay typhoon. At kung nagtataas lang po tayo ng public storm warning signal number 4, pag itong pong typhoon na bagyo o itong typhoon po ay nag-reach na po ng 215 km per hour. Yung maximum sustain niya po yan. At yung mga areas po yan na doon directly mahihit itong bagyo. Okay, Joey. Okay, maraming salamat. Para naman sa dagdag kaalaman ng ating mga kababayan, nakaka-23 bagyo na tayo. The latest nga is si Wilma. So last two names, si Yolanda at Zoraida, ay ubos na ang 25-letter names ng bagyo ngayon 2013. Kapag may dumating pang bagyo sa mga susunod na linggo after Yolanda and Zoraida, saan manggagaling o ano ang magiging pangalan na naturang bagyo?
Si April, kasi nga may inaantay pa tayong 3 hanggang 5 bagyo for the rest of the year. So mayroon naman tayo nakalaan na 10 pangalan bilang auxiliary na pangalan ng bagyo. Ay nag-uumpisa po yan sa A ulit hanggang J. At papungunahan po yan ni Alamid, Bruno at Kunching and so on hanggang Jerome po yan. So yan po ang ating nakalaan ng mga pangalan kung sakali pong nag-exceed tayo doon sa nakalaan na ating pangalan sa ngayon which is Zoraida. So ayun nga mga kababayan, meron pa tayong 10 extra names para sa bagyo just in case na maubos na nga natin itong 25 letters na nakahanda for 2013. At mga kababayan, patuloy nga natin babantayan itong mga weather disturbance na nagbabanta sa ating kapuluan. Kaya naman bukod sa pagmomonitor, ano po ba ang ating mga daily weather-related reminders for today para sa mga Pilipino? April, patuloy tayo na nananawagan sa ating mga bayan, lalong-lalo na dito sa Visayas at Mindanao dahil nga po itong inclement weather system ay inaasahan nating papasok ng PAR at maaari pong maglandfall yan o mag-direct hit dyan sa Visayas. Kaya naman patuloy natin na pinapayo ng ating mga kababayan dyan sa Visayas at Mindanao na patuloy po na magantabay sa ating mga weather updates at mag-aari po sila mag-log on sa aming website at www.pag-asa.dust.gov.ph. Okay, maraming salamat. Ayan po si Pag-asa weather forecaster Joey Figuracion na nagbigay sa atin ng update sa asahang panahon ngayong araw. Kung kayo'y nakatutok sa ating programa, abay baka manalo ka pa ng premyo mula sa Panahon TV. Kaya antabayanan ang ating question of the day na ilalabas natin mamaya. Madilim-dalim pa rin ang kalangitan sa labas ngayong umaga dahil sisikat pa lang ang araw mamayang 5:53 ng umaga at lulubog naman 5:26 ng hapon. Ang moonrise naman ay 8:21 a.m. at lulubog naman ang 1:86 p.m. na may illumination na 0.16%. Ayon naman sa NAMRIA, ang tidal predictions natin sa Manila Bay ngayong araw, ang high tide natin ay 1:29 p.m. at low tide naman mamayang 6:44 ng umaga. Marami pa tayong mga impormasyong ibabahagi, kaya naman don't touch the remote, magbabalik ang Panahon TV.